Sa dulong bahagi ng bayan ng San Isidro, kung saan ang mga palayan ay tila walang hanggan at ang hangin ay may dalang halimuyak ng lupa at pawis, matatagpuan ang maliit na kubo ni Mang Elias, isang magsasakang buong buhay na inialay sa pagsasaka. Hindi mayaman si Mang Elias, ngunit kilala siya sa baryo bilang masipag at tapat. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, madalas ay kulang pa rin ang kinikita niya upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. May sakit ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak na si Lyra ay nangangarap makapag-aral sa lungsod. Isang tag-init, dumating ang pinakamagandang ani na naranasan ni Mang Elias. Ang kanyang palayan ay hitik sa gintong butil, tila biyaya mula sa langit. Ngunit kasabay nito ang problema. Walang bumibili ng kanyang palay sa tamang presyo. Ang mga mangangalakal mula sa bayan ay nag-aalok ng napakababang halaga. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanilang kubo, nilapitan siya ng isang matandang lalaki na hindi niya kilala. "Magandang ani mo, Elias," sabi nito sa malamig na tinig. Nagulat si Mang Elias. "Sino po kayo?" "Isang taong maaaring tumulong sa iyo," tugon ng matanda. "May baryo sa kabilang bundok. Doon, ang palay mo ay mabibili sa presyong hindi mo pa nararanasan." Nabuhayan ng pag-asa si Mang Elias, ngunit may kakaiba sa matanda. Ang mga mata nito ay tila may itinatagong lihim. "Anong baryo po yon?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Isang baryo na hindi basta napupuntahan ng karaniwang tao, ngunit ikaw ay inaanyayahan." Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya si Mang Elias na sundan ang sinabi ng matanda. Dala ang kanyang ani, tinahak niya ang landas papunta sa bundok, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Habang siya'y papalapit, napansin niyang tila nag-iiba ang paligid. Ang hangin ay lumalamig at ang mga puno ay tila nakatingin sa kanya. Walang ibon, walang kuliglig, tanging katahimikan ang bumabalot sa kanyang paglalakbay. Sa wakas, narating niya ang baryo. Tahimik ito. May mga bahay, ngunit kakaunti ang tao. Ang mga nakikita niya ay nakatingin lamang sa kanya, walang imik, walang emosyon. Ngunit ang higit na nakapagtataka, ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. "Bagong dating," bulong ng isa. Lumapit ang isang babae sa kanya. Maganda, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang presensya. "Ano ang sadya mo?" tanong nito. "Ako po'y magbebenta ng palay," sagot ni Mang Elias. Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi niya maipaliwanag. "Napunta ka sa tamang lugar." Hindi nagtagal, tinanggap ng baryo ang kanyang ani, sa halagang lampas pa sa kanyang inaasahan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mang Elias ng ginhawa. Ngunit habang siya'y naghahanda ng umalis, napansin niya ang isang bagay. Sa likod ng baryo, may isang bahay na tila mas madilim kaysa sa iba. At mula roon, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na ungol, tila may naghihirap. "Huwag kang titingin doon," biglang sabi ng babae sa kanyang likuran. Napalingon si Mang Elias. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita niya ang tunay na anyo ng babae. Ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang mga ngipin ay humaba, at ang kanyang ngiti ay hindi na pangkaraniwan. Napatigil ang mundo ni Mang Elias. At doon niya napagtanto. Ang baryong kanyang pinuntahan ay hindi para sa mga tao. Ito ay baryo ng mga aswang. At siya ay nakapasok na sa isang kasunduang hindi niya lubos na nauunawaan.
Hindi agad nakagalaw si Mang Elias matapos niyang makita ang anyo ng babae. Ang kanyang dibdib ay tila sinasakal ng takot at ang kanyang mga paa ay parang nakatanim sa lupa. Ngunit sa isang iglap, bumalik sa normal ang itsura ng babae, parang walang nangyari. Hindi mo kailangang matakot, mahinahon nitong sabi na tila ba narinig ang kanyang iniisip. Dito sa aming baryo, may mga bagay na hindi mo dapat pinapansin. Kung nais mong magpatuloy ang iyong kapalaran. Napatingin si Mang Elias sa hawak niyang supot ng salapi. Totoo ang lahat, ang bayad ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kung tatanggihan niya ito, mawawala ang pagkakataon niyang mapagamot ang kanyang asawa at mapag-aral si Lyra. Ngunit ang kapalit, ano nga ba ang kapalit? Pwede na po ba akong umalis? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang babae. Oo, ngunit tandaan mo, kapag bumalik ka rito, hindi ka na basta panauhin lamang. Hindi na nagtanong pa si Mang Elias. Agad niyang tinalikuran ang baryo at mabilis na tinahak ang daan pababa ng bundok. Habang siya'y naglalakad, pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kanya sa dilim. Pagdating niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ni Lyra. Tatay, nakabenta ka po ba? Masiglang tanong nito. Tahimik na iniabot ni Mang Elias ang pera. Nang makita iyon ng kanyang anak, napanganga ito sa tuwa. Ang dami po nito, saan niyo po nabenta? Hindi agad nakasagot si Mang Elias, ngunit sa huli, pinili niyang magsinungaling. Sa kabilang bayan, maikli niyang sagot. Dumating ang mga sumunod na araw na tila ba nagbago ang kanilang kapalaran. Nabili ni Mang Elias ang mga gamot ng kanyang asawa. Unti-unting bumuti ang kalagayan nito. Si Lyra naman ay nakapag-enroll sa paaralan. Ngunit kasabay ng kanilang ginhawa, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Tuwing gabi, may naririnig si Mang Elias na mga yabag sa labas ng kanilang kubo. Mabagal, mabigat, at paulit-ulit. Kapag siya'y sumisilip, walang tao. Ngunit may mga bakas sa lupa, mga yapak na tila hindi sa tao. Isang gabi, nagising siya sa malamig na hangin. Bukas ang bintana. At sa labas nito, may nakatayo. Isang anino. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Bumalik ka. Mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Napabangon si Mang Elias, pawis na pawis. Nanginginig ang kanyang katawan. Kinabukasan, sinubukan niyang ipagwalang bahala ang lahat. Ngunit habang siya'y nasa palayan, napansin niyang may mga bahagi ng kanyang tanim na tila naninilaw, parang may kumakain sa ugat nito. Lumapit sa kanya ang kanyang kapitbahay na si Mang Pedro. Elias, seryoso nitong sabi, may napansin ka bang kakaiba sa iyong ani? Nag-alinlangan si Mang Elias ngunit tumango rin. Hindi lang ikaw, dugtong ni Mang Pedro. May mga sabi-sabi, may mga taong pumupunta raw sa bundok at nakikipagkalakalan sa hindi tao. Napatigil si Mang Elias. Kapag ginawa mo yon, pagpapatuloy ni Mang Pedro, may kapalit. Hindi agad sinisingil, pero darating. Nanlamig si Mang Elias sa narinig. Kinagabihan, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanilang kubo, muli niyang narinig ang yabag. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa. 2, 3, marami. Unti-unti, lumapit ang mga anino mula sa dilim. At sa gitna ng mga ito, lumitaw ang babaeng kanyang nakita sa baryo. Magandang ani ulit, Elias, malamig nitong bati. Hindi na nakapagsalita si Mang Elias. Oras na para tuparin mo ang iyong bahagi. Anong kapalit? Nanginginig niyang tanong.
Ngumiti ang babae, mas malamig, mas mabagsik kaysa dati. Isang bagay na mas mahalaga kaysa palay, kaysa salapi. Unti-unting lumapit ang mga anino. At hindi mo ito maiiwasan. Naramdaman ni Mang Elias na ang kanyang mundo ay muling gumuguho. Sapagkat ngayon, alam na niya, ang kanyang tinanggap na biyaya ay isang utang. At ang maniningil ay hindi tao. Hindi na nakagalaw si Mang Elias habang papalapit ang mga anino sa kanyang bakuran. Ang liwanag ng buwan ay tila unti-unting nilalamon ng dilim at ang hangin ay naging malamig na parang hininga ng kamatayan. Sa gitna ng mga nilalang, nakatayo ang babaeng kanyang nakita sa baryo. Ngayon ay hindi na nagtatago sa anyong tao. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mapulang liwanag. Ang kanyang balat ay tila maputlang abo at ang kanyang mga ngiti ay puno ng matutulis na pangil. Elias, bulong nito, handa ka na ba? Napalunok si Mang Elias. Ano ang gusto ninyo sa akin? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, itinuro nito ang kubo kung saan natutulog ang kanyang asawa at anak. Hindi ka namin kukunin, malamig nitong sabi. May mas mahalaga ka. Parang piniga ang puso ni Mang Elias. Huwag, agad niyang sigaw. Huwag ang pamilya ko. Ako na lang ang kunin ninyo. Natawa ang babae, isang tawang walang awa. Hindi ka pa namin kailangan, sagot nito. Sa ngayon, dahan-dahang lumapit ang isa sa mga anino. Habang papalapit ito sa pintuan ng kubo, napansin ni Mang Elias ang kakaiba nitong anyo. Tila kalahating tao, kalahating hayop at ang mga mata ay walang buhay. Hindi! Sigaw ni Mang Elias habang pilit na hinahabol ang nilalang. Ngunit tila may humahawak sa kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw. At sa isang iglap, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kubo. Lira! Nawala ang lahat ng lakas ni Mang Elias. Napaluhod siya sa lupa habang ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng kubo. Dahan-dahang lumabas ang anino. Sa mga kamay nito, ang isang maliit na piraso ng tela, ang panyo ni Lira. Ngunit wala ang kanyang anak. Hindi, pabulong na sabi ni Mang Elias, habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Lumapit muli ang babae. Ang unang singil ay kinuha na, malamig nitong sabi. Isang paalala na ang bawat biyaya ay may katumbas. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Mang Elias, puno ng galit at desperasyon. Ngumiti ang babae. Buhay pa siya, tugon nito. Sa ngayon, nabuhayan ng kaunting pag-asa si Mang Elias. Ano ang kailangan kong gawin? Agad niyang tanong. Magdala ka ulit ng ani, sagot ng babae. Mas marami, mas maganda. At kapalit, nanginginig niyang tanong. Maibabalik namin ang isang bagay na kinuha. Napatitig si Mang Elias sa lupa. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit bago siya makapagsalita, may narinig siyang mahinang tinig. Tatay, napalingon siya. Sa gilid ng bakuran, sa ilalim ng puno, may isang anino na tila pamilyar. Dahan-dahan itong lumapit sa liwanag. At doon niya nakita, si Lira, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay malalim at tila walang emosyon, at ang kanyang ngiti ay hindi na inosente. Tatay, muli nitong bulong. Hindi makapaniwala si Mang Elias. Lira,
Anak! Ngunit bago pa siya makalapit, biglang hinawakan ng babae ang balikat ng bata. Hindi pa siya sayo, malamig nitong sabi. Unti-unting umatras ang mga nilalang sa dilim. At tandaan mo, Elias, hindi ka na makakaatras. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Naiwan si Mang Elias sa gitna ng kanyang bakuran. Mag-isa, nanginginig at wasak ang puso. Sa gabing iyon, hindi na siya umiyak. Sa halip, may ibang bagay na sumibol sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi galit. Sapagkat ngayon, alam na niya. Hindi lamang siya magbabayad ng utang. Lalaban siya. Kahit ang kalaban niya ay mula sa kadiliman. Hindi na nakatulog si Mang Elias sa gabing iyon. Nakaupo lamang siya sa labas ng kanilang kubo, hawak ang panyong naiwan, ang tanging bakas ng kanyang anak. Ang lamig ng hangin ay tila hindi na niya alintana. Mas malamig ang kanyang dibdib, mas mabigat ang kanyang iniisip. Alam niyang hindi sapat ang takot upang iligtas si Lyra. Kailangan niya ng sagot. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mang Elias sa kabilang bahagi ng baryo, sa lumang bahay ni Aling Rosa, ang pinakamatandang tao sa kanilang lugar. Kilala ito sa mga kwento at kaalamang hindi itinuturo sa paaralan, mga lihim na ipinapasa lamang sa mga handang makinig. Pagdating niya, nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa harap ng bahay, tila inaabangan siya. Alam kong darating ka, mahinang sabi ni Aling Rosa. Napatigil si Mang Elias. Paano ninyo po nalaman? May amoy ka ng bundok, tugon ng matanda, habang dahan-dahang tumingin sa kanya. At ang amoy na iyon ay hindi sa tao. Napaupo si Mang Elias sa harap nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Tinulungan nila ako, sabi niya. Binili nila ang ani ko, pero kinuha nila ang anak ko. Tahimik na nakinig si Aling Rosa, ngunit habang nagpapatuloy si Mang Elias, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng matanda. Mula sa katahimikan, naging mabigat ang kanyang mukha. Binalaan na kita noon pa, sabi ni Aling Rosa, bagamat alam ni Mang Elias na hindi pa sila nag-uusap tungkol dito kailanman. Ang bundok na iyon ay hindi basta bundok. Ano po ba talaga iyon? Tanong ni Mang Elias. Huminga ng malalim ang matanda. Matagal na panahon na ang nakalipas simula nito. May isang baryo sa bundok na iyon. Mga tao sila, katulad natin. Ngunit sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan, nakipagkasundo sila sa mga nilalang ng dilim. Nanlaki ang mata ni Mang Elias. Ang kasunduang iyon, pagpapatuloy ni Aling Rosa, ay nagbago sa kanila. Hindi na sila naging tao, sila ang naging mga aswang na kilala natin ngayon. Napayuko si Mang Elias. Pero bakit ako? Mahina niyang tanong. Bakit ako ang pinili nila? Tulad ng lahat ng kasunduan, sagot ng matanda, kailangan nila ng taong may pangangailangan at may kahinaan. Parang tinamaan si Mang Elias sa sinabi. Ang iyong pagnanais na iligtas ang pamilya mo, dugtong ni Aling Rosa, ang naging daan nila upang mapasok ka. Natahimik ang paligid. May paraan pa ba para mailigtas ang anak ko? Tanong ni Mang Elias, puno ng pag-asa. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito at pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, bumalik ito na may dalang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob may isang lumang anting-anting, isang maliit na bato na may ukit na hindi maintindihan. Ito, sabi ni Aling Rosa, ay ginawa pa noong panahong hindi pa tuluyang nawawala ang balanse sa bundok. Inabot niya ito kay Mang Elias. Makakatulong po ba ito? Tanong niya.
Hindi ito sapat para talunin sila, sagot ng matanda. Ngunit maaari ka nitong protektahan, kahit papaano. Hinawakan ni Mang Elias ang anting-anting. Ramdam niya ang kakaibang init mula rito, parang may buhay. May isa ka pang dapat malaman, dagdag ni Aling Rosa. Napatingin siya sa matanda. Kapag mas matagal na nananatili ang isang tao sa kanilang baryo, mabagal nitong sabi, unti-unti siyang nagiging katulad nila. Nanlamig si Mang Elias. Ang anak mo, tumigil ang matanda. Huwag ninyo pong sabihin, nanginginig na sabi ni Mang Elias. May oras ka pa, mabilis na sagot ni Aling Rosa. Ngunit hindi ito magtatagal. Mariing hinawakan ni Mang Elias ang anting-anting. Babalikan ko siya, matatag niyang sabi. Kahit anong mangyari. Tinitigan siya ng matanda, tila sinusukat ang kanyang lakas ng loob. Kung ganoon, sabi nito, handa ka nang bumalik sa bundok. Lumakas ang hangin sa labas. Ang mga dahon ay kumaluskos na parang may babala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na natakot si Mang Elias. Sapagkat dala niya na ngayon hindi lamang ang takot, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan iyon, ang magsisilbing kanyang sandata laban sa dilim. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Elias. Pagkagaling niya sa bahay ni Aling Rosa, agad siyang umuwi upang ihanda ang kanyang sarili. Tahimik ang buong kubo. Ang dating masayang tahanan ay ngayon ay puno ng pangungulila. Ang kanyang asawa ay mahina pa rin, at ang pagkawala ni Lyra ay tila mas lalong nagpabigat sa kanyang kalagayan. Elias, mahinang tawag ng kanyang asawa. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay nito. Babalikan ko si Lyra, bulong niya. Hindi ko siya pababayaan. Ngumiti ng bahagya ang kanyang asawa, ngunit bakas ang takot sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, sabi nito. May masama sa bundok na iyon. Hindi na sumagot si Mang Elias. Sa halip, inilabas niya ang anting-anting at isinabit sa kanyang leeg. Inihanda rin niya ang natitirang bahagi ng kanyang ani, hindi upang ibenta, kundi upang gamitin bilang dahilan upang muli siyang makapasok sa baryo ng mga aswang. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimula siyang umakyat sa bundok. Habang siya'y papalalim sa kagubatan, ramdam niya ang kakaibang bigat ng paligid. Ang mga puno ay tila mas siksik, ang hangin ay mas malamig, at ang bawat hakbang ay parang sinusundan ng mga matang hindi niya nakikita. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, iniisip niya si Lyra, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang tinig na tumatawag ng tatay. Sa wakas, narating niya muli ang baryo. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya isang inosenteng magsasaka na naghahanap ng mamimili. Isa na siyang ama na handang lumaban. Pagpasok niya sa baryo, agad siyang napansin ng mga nilalang. Tulad ng dati, tahimik sila, ngunit ngayon may kakaibang tensyon sa hangin. Bumalik ka, malamig na boses ang bumungad sa kanya. Ang babae. Ngunit ngayon, hindi na ito nagkunwaring tao. Ang kanyang anyo ay ganap ng aswang. Mahaba ang mga kuko, matutulis ang ngipin, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. May dala ka bang ani? Tanong nito. Dahan-dahang inilapag ni Mang Elias ang kanyang sako. Mas marami kaysa dati, sagot niya. Ngunit hindi ako naparito para makipagkalakalan. Bahagyang ngumiti ang babae. Alam ko, sabi nito, naparito ka para sa anak mo. Nanginginig man ang katawan, pinilit ni Mang Elias na tumayo ng tuwid. Ibalik ninyo si Lyra.
nagkatahimikan ang buong baryo. Pagkatapos unti-unting nagsimulang tumawa ang mga nilalang. Mahina sa una, ngunit kalaunan ay lumakas, parang alon ng kabaliwan. Ibalik, ulit ng babae. Hindi siya nawala, siya ay pinili. Nanlaki ang mata ni Mang Elias. Huwag kayong magsinungaling. Itinaas ng babae ang kamay nito. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Parang nilamon ng anino ang liwanag. At kung ipapakita namin sa iyo ang katotohanan, malamig nitong sabi. Biglang bumukas ang pinto ng madilim na bahay na kanyang napansin noong una. Mula sa loob nito, dahan-dahang lumabas ang isang pamilyar na anyo. Si Lyra. Ngunit hindi na siya ang batang kilala ni Mang Elias. Ang kanyang buhok ay tila mas maitim, ang kanyang balat ay maputlang parang abo at ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Tatay, mahinang tawag nito. Napaluha si Mang Elias. Lyra, halika na anak. Uuwi na tayo. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa babae at tumabi rito. Hindi na ako maaaring sumama sa iyo, sabi ni Lyra. Malamig ang tinig. Parang binasag ang puso ni Mang Elias. Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Sigaw niya. Wala, sagot ng babae. Pinakita lang namin sa kanya ang kanyang tunay na kapalaran. Hindi totoo yan! Galit na sigaw ni Mang Elias. Sa galit at desperasyon, hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, nagliwanag ito. Napaatras ang ilang mga aswang. Ano ito? Bulong ng babae, bahagyang nagulat. Naramdaman ni Mang Elias ang kakaibang lakas mula sa anting-anting. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng mga nilalang. Hindi pa tapos ang laban, mariin niyang sabi. Ngunit sa likod ng kanyang lakas, alam niyang hindi ito magiging madali. Sapagkat ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang mga aswang, kundi pati ang sariling anak na unti-unti nang nawawala sa kanya. Nagliyab ang anting-anting sa leeg ni Mang Elias. Hindi tulad ng apoy na nanunog, kundi isang liwanag na tila may sariling buhay. Ang sinag nito ay kumalat sa paligid, pinahina ang kapal ng dilim na bumabalot sa baryo. Napaatras ang mga aswang. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa sakit. Ang kanilang mga anyo ay tila nanginig sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Ang kanilang mga mata ay kumurap at ang kanilang mga katawan ay tila napipilitang umatras mula sa presensya ni Mang Elias. Ngunit hindi lahat. Ang babae, ang pinuno, ay nanatiling nakatayo. Bagamat bahagya siyang napaatras, hindi siya tuluyang natakot. Isang lumang kapangyarihan, malamig niyang sabi habang pinagmamasdan ang anting-anting. Akala namin ay nawala na ito. Mahigpit na hinawakan ni Mang Elias ang anting-anting. Hindi ninyo ako mapipigilan, mariin niyang sabi. Ibabalik ko ang anak ko. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humarang si Lyra. Tatay, huwag, sabi nito, ngunit hindi na ito ang malambing na tinig na kanyang kilala. May halong lamig at pag-aalinlangan ang bawat salita. Lyra, pabulong niyang tugon. Hindi ikaw to. Alam kong naririnig mo ako. Saglit na kumurap ang bata. At sa sandaling iyon, parang may bumalik isang bakas ng dating Lyra. Ngunit agad din itong nawala. Huli na, sabi ni Lyra habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Hindi na ako tulad ng dati. Napaatras si Mang Elias, nasasaktan. Hindi pa huli,
Sigaw niya. Hindi ko hahayaan. Biglang sumigaw ang babae. Tama na. Sa isang iglap, kumilos ang mga aswang. Mula sa lahat ng direksyon, sinugod nila si Mang Elias. Ngunit sa tuwing lalapit sila, ang liwanag ng anting-anting ay sumasabog, itinutulak sila palayo. Ngunit marami sila. At unti-unting humihina ang liwanag. Naramdaman ni Mang Elias ang pagod. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang kanyang hininga ay bumigat. Hindi sapat, bulong niya. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang madilim na bahay, ang pinagmulan ng lahat. Naalala niya ang sinabi ni Aling Rosa. Hindi sapat para talunin sila, ngunit maaari kang protektahan. Ibig sabihin, may iba pang paraan. Lira! Sigaw niya. Napalingon ang bata. Alalahanin mo, dagdag niya, ang ating tahanan, ang mga pangarap mo, ang pangako mo sa akin. Tumigil sandali si Lira. Ang kanyang mga mata ay nagbago, hindi naganap na malamig. Tatay, mahinang bulong nito. Napansin ito ng babae. Huwag kang makinig! Sigaw nito, puno ng galit. Ikaw ay sa amin na. Biglang humigpit ang ekspresyon ni Lira. Muli itong natabunan ng kadiliman. At sa pagkakataong iyon, sumugod ito. Direkta kay Mang Elias. Hindi siya gumalaw. Sa halip, binuksan niya ang kanyang mga braso. Anak, bulong niya. Sa mismong sandaling iyon, tumama si Lira sa kanya. Ngunit hindi tulad ng inaasahan, hindi siya sinaktan ng bata. Sa halip napayakap ito. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y mawala, umiyak si Lira. Tatay, tulungan mo ako. Parang tumigil ang mundo. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa babae. Hindi! Sumabog ang hangin sa paligid. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang dilim ay tila nag-ipon ng lakas. At dahil dyan, galit nitong sabi, kayo ay parehong magbabayad. Unti-unting lumakas ang presensya ng kadiliman. At sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Mang Elias. Hindi lamang ito laban para sa kanyang anak. Ito ay laban para sa kanilang kaluluwa. At ang susunod na mangyayari, ang magtatakda kung sila ba ay makakalaya o tuluyang magiging bahagi ng dilim. Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang galit ng pinunong aswang. Ang hangin ay biglang umikot at ang dilim ay tila naging mas mabigat, parang may sariling bigat na dumadaganan sa dibdib ni Mang Elias at Lira. Mahigpit na yakap ni Mang Elias ang kanyang anak. Hindi kita bibitawan, bulong niya. Ngunit unti-unting kumawala si Lira sa kanyang bisig, hawak ang ulo na tila nasasaktan. Tatay, may pumipigil sa akin, hirap nitong sabi. Napansin ni Mang Elias na sa bawat sandaling lumalapit si Lira sa kanya, tila may puwersang humihila pabalik dito. Isang puwersang nagmumula sa madilim na bahay. Napatingin siya roon, at doon niya napagtanto. Hindi lamang ang mga aswang ang kalaban, may mas malalim pa. Ang bahay, bulong niya sa sarili. Doon nanggagaling ang kapangyarihan nila. Biglang tumawa ang babae. Matalino ka, Elias, sabi nito. Ngunit huli mo nang naunawaan. Anong meron doon? Sigaw ni Mang Elias. Ngumiti ang babae, isang ngiting puno ng lihim. Doon nagsimula ang lahat, sagot nito.
Doon namin inalay ang aming pagiging tao. Nanlaki ang mata ni Mang Elias. At doon din naming itinatago ang aming kasunduan. Parang may sumiklab na ideya sa kanyang isip. Kung ganoon, mahina niyang sabi. Kung masisira iyon, hindi na niya natapos ang kanyang salita. Sapagkat sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng babae mula sa kumpiyansa naging mabangis. Huwag mong balakin, sigaw nito. Ngunit huli na. Biglang tumakbo si Mang Elias direkta sa madilim na bahay. Elias! Galit na sigaw ng babae. Sumugod ang mga aswang upang pigilan siya. Ngunit sa bawat paglapit nila, sumisiklab ang anting-anting. Pinipigilan ang kanilang paghawak. Habang tumatakbo, naririnig ni Mang Elias ang sigaw ni Lyra. Tatay, mag-ingat ka! Ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang ito na ang tanging pagkakataon. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, bigla itong bumukas. Parang hinihintay siya. Madilim ang loob. Ngunit hindi siya umatras. Pumasok siya. Sa loob, malamig at tahimik. Ang hangin ay mabigat at ang bawat hakbang ay parang may kasamang bulong ng nakaraan. Sa gitna ng bahay, may nakita siya. Isang lumang altar. At sa ibabaw nito, isang sisidlan, isang itim na banga na may ukit na kahawig ng nasa kanyang anting-anting. Lumapit si Mang Elias. Habang papalapit siya, naririnig niya ang mga bulong, mga tinig ng mga taong tila humihingi ng tulong. Palayain mo kami. Tapusin mo ito! Nanginginig ang kanyang kamay. Eto na ba? Bulong niya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang banga, biglang lumitaw ang babae sa kanyang likuran. Hindi mo naiintindihan ang iyong ginagawa, malamig nitong sabi. Hindi na lumingon si Mang Elias. Alam ko na sapat ito, sagot niya. Unti-unti niyang inabot ang banga. Kapag sinira mo yan, babala ng babae, hindi lamang kami ang mawawala. Huminto sandali si Mang Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong anak, sagot nito, ay nakatali na sa kapangyarihang iyon. Parang tinamaan siya. Kapag nawala iyon, maaaring mawala rin siya. Nanginginig si Mang Elias. Sa isang kamay, ang pag-asa na tuluyang mapuksa ang kasamaan. Sa kabila, ang buhay ng kanyang anak. Tahimik ang buong paligid. At sa pagkakataong iyon, kailangan niyang pumili. Isang desisyon na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Nakatayo si Mang Elias sa harap ng altar. Hawak ang itim na banga na tila may sariling tibok. Ang mga bulong sa paligid ay lalong lumakas. Mga tinig ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa dilim. Sa kanyang likuran, nakamasid ang pinunong aswang. Pumili ka ng mabuti, malamig nitong sabi. Isang maling galaw at mawawala ang anak mo. Napapikit si Mang Elias. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat. Ang unang iyak ni Lyra, ang kanyang mga ngiti sa palayan, ang pangarap nitong makapag-aral. Ang bawat alaala ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, naririnig niya rin ang mga bulong. Palayain mo kami. Tapusin mo na. Wakasan ng sumpa. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At kung hindi ko ito sirain, mahina niyang sabi, ilang buhay pa ang kukunin ninyo? Hindi sumagot ang babae. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na. Huminga ng malalim si Mang Elias. Hindi na ito mauulit, matatag niyang sabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae.
Huwag mong subukan. Ngunit huli na. Ibinagsak ni Mang Elias ang banga sa sahig. Sa unang tama, nagkaroon ito ng bitak. Sa ikalawa, nabasag ito. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang hangin ay sumabog, ang lupa ay yumanig. Ang dilim ay tila nagkalasog-lasog. Mula sa basag na banga, lumabas ang isang malakas na liwanag, hindi tulad ng sa anting-anting, kundi mas malawak, mas matindi, at mas matagal nang nakakulong. Isa-isang nagsimulang maglaho ang mga anino sa loob ng bahay. Sa labas, ang mga aswang ay napasigaw sa sakit. Hindi! Galit na sigaw ng pinuno. Lumabas si Mang Elias ng bahay habang ang liwanag ay kumakalat sa buong baryo. Nakikita niya ang mga nilalang na unti-unting nagbabago. Ang kanilang mga anyo ay nawawala, tila ibinabalik sa kung anuman sila noon. Ngunit hindi lahat ay nakakalaya. Ang iba ay tuluyang naglalaho, parang abo na tinatangay ng hangin. "Lira!" sigaw ni Mang Elias. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang anak, nakaluhod sa lupa, nanginginig. Agad siyang lumapit. "Anak!" Ngunit nang mahawakan niya ito, napansin niyang ang katawan nito ay malamig at unti-unting nagiging malinaw, parang usok. "Hindi," bulong ni Mang Elias. "Tatay," mahina niyang sabi habang pinipilit ngumiti. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Elias. "Hindi kita iiwan," sabi niya, halos pabulong. Ngunit umiling si Lira. "Ginawa mo ang tama," sabi nito. "Pinalaya mo sila." Unti-unting nawawala ang kanyang anyo. "Pero ikaw ang mahalaga sa akin," sigaw ni Mang Elias. Ngunit sa kabila ng kanyang yakap, hindi na niya mapigilan ang pagkawala ng kanyang anak. "Tatay," huling sabi ni Lira, "salamat." At sa isang iglap, nawala siya. Parang hangin. Parang liwanag na naglaho. Napaluhod si Mang Elias sa gitna ng baryo, hawak ang wala. Sa paligid niya, ang liwanag ay unti-unting humina. Ang mga bahay ay gumuho. Ang baryo ay tila naglalaho. Parang hindi ito kailanman umiral. At sa gitna ng lahat, nanatili siyang mag-isa. Wasak. Ngunit may isang bagay na naiwan. Ang katahimikan. At ang katotohanang ang kanyang ginawa ay nagwakas sa isang sumpa. Ngunit may kapalit na hindi na maibabalik. Tahimik ang bundok matapos ang lahat. Ang dating baryo ng mga aswang ay naglaho na, parang isang panaginip na tinangay ng hangin. Ang mga bahay ay naging abo, ang mga landas ay natabunan ng lupa, at ang dilim na minsang bumalot sa lugar ay unti-unting napalitan ng malamlam na liwanag ng umaga. Ngunit si Mang Elias ay nanatiling nakaluhod sa gitna ng kawalan. Hawak niya ang hangin, ang lugar kung saan huli niyang niyakap si Lira. Hindi siya umiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Tila ba ang sakit ay lampas na sa kayang ilabas ng kanyang katawan. "Lira," pabulong niyang sabi. Ngunit walang sumagot. Lumipas ang ilang sandali o marahil oras bago siya tuluyang tumayo. Mabigat ang bawat hakbang, ngunit pinilit niyang bumaba ng bundok. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Ang kagubatan ay tila mas tahimik, ngunit hindi na nakakatakot. May maririnig na ulit na mga ibon. Ang hangin ay hindi na malamig. Ito'y may dalang bagong simula. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang puso ay nananatiling sugatan. Pagdating niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ng katahimikan. Nasa loob ang kanyang asawa.
nakahiga ngunit gising. Nang makita siya, agad itong napabangon. Elias? Mahinang tawag nito. Lumapit siya, ngunit hindi siya makapagsalita. Nasaan si Lyra? Tanong nito, may halong pag-asa. Hindi agad nakasagot si Mang Elias. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. At muling tanong nito, nanginginig na. Dahan-dahang umiling si Mang Elias. At doon, tuluyang nabasag ang katahimikan. Isang iyak ang pumuno sa loob ng kubo. Isang iyak na puno ng sakit, pangungulila at pagkawala. Lumipas ang mga araw. Ang buhay ay tila nagpatuloy, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang palayan ni Mang Elias ay muling sumigla, mas maganda pa kaysa dati. Ang lupa ay tila pinagpala, parang may kapalit na biyayang iniwan ng pagkawala. Ngunit para kay Mang Elias, walang halaga ang anumang ani. Sapagkat ang kanyang tunay na kayamanan ay wala na. Isang hapon, habang siya'y naglalakad sa gilid ng palayan, napansin niya ang isang bagay. Sa ilalim ng isang puno, may isang maliit na liwanag. Parang alitap-tap. Ngunit hindi ito gumagalaw tulad ng karaniwan. Dahan-dahan siyang lumapit. At habang siya'y papalapit, narinig niya isang mahinang tinig. Tatay. Napatigil siya. Hindi siya agad kumilos. Takot na baka ito'y isang ilusyon lamang. Ngunit muli niyang narinig. Tatay. Napaluha si Mang Elias. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng liwanag. Lyra? Pabulong niyang tanong. Unti-unting lumiwanag ang maliit na ilaw, hanggang sa ito'y naging hugis ng isang batang pamilyar sa kanya. Hindi ganap, hindi buo, ngunit sapat upang makilala niya. Ngumiti ang anyo. Hinding-hindi kita iniwan, mahinang sabi nito. Napahagulgol si Mang Elias. Sa wakas, dumaloy muli ang kanyang luha. Anak, bulong niya. Hindi na ako tulad ng dati, sabi ni Lyra. Pero nandito pa rin ako. Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit niyang inaabot ang liwanag. Hindi niya ito mahawakan. Ngunit ramdam niya ito. At dahil sa'yo, dugtong ni Lyra, malaya na kami. Unti-unting humina ang liwanag. Huwag, mahina niyang sabi. Ngunit ngumiti si Lyra. Magpakatatag ka, tatay. At muli, nawala ang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naganap ang dilim. Sapagkat sa puso ni Mang Elias, may naiwan na. Isang munting liwanag, isang alaala, at isang pag-asa. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing nagbago sa buhay ni Mang Elias. Ang bundok na minsang kinatatakutan ng buong baryo ay ngayon ay isa na lamang tahimik na bahagi ng tanawin. Wala nang mga kwento ng anino, wala nang nawawalang tao, at wala nang bulong ng dilim sa gabi. Ngunit sa puso ni Mang Elias, ang alaala ay nananatiling buhay. Araw-araw, bumabangon siya ng maaga upang alagaan ang kanyang palayan. Masagana ang kanyang ani. Tila ba ang lupang minsang dinapuan ng sumpa ay ngayon ay nagbabalik ng kabutihan. Ngunit hindi na niya hinahangad ang yaman. Hindi na niya kailangan ng sobra. Sapat na sa kanya ang katahimikan at ang alaala ng kanyang anak. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa abot tanaw, napansin ni Mang Elias ang isang pamilyar na tanawin. Sa gitna ng kanyang palayan, may mga alitap-tap kahit umaga. Hindi pangkaraniwan.
Dahan-dahan siyang lumapit. At habang siya'y papalapit, napansin niyang ang mga ilaw ay hindi basta kumikislap, tila may sinusundan silang galaw. Parang sumasayaw, parang may sinasabi. Huminto siya sa gitna ng palayan. Tahimik, nakikinig, at doon, sa gitna ng mahinang hangin, naramdaman niya ang isang presensya. Hindi nakakatakot, hindi malamig, kundi pamilyar, mainit. Tatay, napapikit si Mang Elias. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may halong lungkot at kapayapaan. Lira, bulong niya. Hindi na niya hinanap ang anyo. Hindi na niya sinubukang abutin. Sapagkat alam na niya, hindi lahat ng bagay ay kailangang makita upang maramdaman. Sa halip, tumayo siya ng tuwid at tiningnan ang kanyang palayan. Ang bawat butil ng palay ay sumasayaw sa hangin parang isang awit ng buhay. Isang paalala na sa bawat sakripisyo may bunga at sa bawat pagkawala may naiiwang kahulugan. Unti-unting naglaho ang mga alitaptap. Ngunit hindi na siya nag-iisa, sapagkat sa bawat hangin na dumadampi sa kanyang balat, sa bawat liwanag na sumisinag sa kanyang palayan, nariyan si Lira. Hindi bilang anino, hindi bilang alaala lamang, kundi bilang bahagi ng kanyang buhay na hindi kailanman mawawala. Huminga ng malalim si Mang Elias. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Ang kanyang ani ay hindi lamang palay, kundi aral, pag-ibig, at sakripisyo. At doon nagtapos ang kanyang kwento, hindi sa dilim, kundi sa liwanag, wakas.